Lasyo. Inamal tayo po natin tumayo. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay at sama-sama po tayong manalangin. Pagpalain ng mahal na Panginoon ang kanyang banal at mapagpalang salita. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name that is Lord. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee, that is Lord. Leading prayer for our beloved honorable pastor. Anoint Thy words, that is Lord. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong pag-alinlangan, hadlang sa aming pag-kinikast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo na po'y makabalik na po sa ating mga kinauupuan, minamahal, at tayo po'y nadako sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoong Jesus. Ngunit bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give the honor and respect our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeda family, and pleasant afternoon na po sa mga katuwang sa banal na ubasan ng Diyos, sa aking po mga kapwa manggagawa, beloved co-workers, beloved co-preachers, maminamal na patuloy at mainit pong nagiging katuwang sa banal na gawain ng Diyos, at sa lahat ng ating beloved choirs, beloved musician, sa lahat ng ating mga kapatid na narito, mga minamahal, salamat sa Panginoon na tayo po ay muling nagkasama-sama para papurihan at pasalamatan ang ating nag-iisang Diyos na buhay sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, at sa lahat ng ating mga beloved Ayala brethren na narito, mga minamahal, salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Kagalakan po namin na makasama kayong lahat sa linggong ito. Amen. Kagalakan po namin na makita kayo, mga minamahal, at sama-sama tayong magpuri sa ating isang Diyos sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa dako po mga minamahal ko ng Hong Kong, amen, sa mga kapatiran po natin sa dako ng China, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, at maging sa dako ng Cambodia, sa dako ng Kuala Lumpur, mga minamahal, mga kapatiran po natin sa dako ng Saudi Arabia, amen, sa dako ng Qatar, sa dako ng Abu Dhabi. Ito pong mga outreach na ito, mga minamahal, sometimes yung preaching po ng inyong abang lingkod, napapalabas po nila doon, kaya sila yung nagre-request na kahit po papaano sana ay ma-mention yung outreach nila, mga minamahal, at ipagpaumanhin po ninyo kung minsan ay hindi namin maisa-isa, gawa nga po ng nakakalimutan natin at masyado pong mga minamahal mabilis ang takbo ng ating mga oras. At ang Diyos mong pagpalain kayong lahat sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, sa ating pong mga OFW na mga kapatiran na patuloy pong nagpapagal para po sa kanilang mga pamilya. At the same time, mga minamahal, ay malaki po ang naitutulong, naikukontribute nila financially sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga seafarer po nating mga kapatiran, anuman ang kanila pong mga trabaho sa ibang bansa, mga minamahal, pagpalain kayong lahat ng ating mga kapatiran. Sa mga kapatiran natin nasa kanilang mga tahanan na patuloy pong umaantabay sa ating banal na gawain, ang biyaya ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon, minamahal, ay sumagana po sa ating lahat. Tayo po'y dumakot sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigit sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, when do we need revival? When do we need revival? Kailan po natin kailangan ang revival? Yung revival in Tagalog ay muling pagbangon. Amen? Parang
Ito po yung restoration, mga minamahal of our soul. Restoration po ito ng ating first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para sa akin, mga minamahal, I'm so much interested, mga minamahal, na i-discuss ang topikong ito sapagkat alam ko po, all of us, mga minamahal, kailangan natin ng revival. Say amen. Say amen. Kailangan natin ng revival. Praise the Lord. Ito po ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi po ng ating pinag-aaralan, only revived Christian should be caught up. Amen. Only revived Christian should be caught up. Yung word na caught up, that is rapture. Araw po yan ng pagdagit. Sapagkat nangako ang mahal na Panginoon, ako'y babalik at akin kayong kukunin. Sapagkat kung nasaan ako, ay naandun din naman ako. Amen. Naandun din naman kayo. Ito po ipangako ng mahal na Panginoon na siya po ay babalik. Everybody shout praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, kukunin niya yung mga naglilingkod sa Kanya. Amen? Kukunin niya, mga minamahal, yung gumaganap sa kanyang kalooban from east, west, north, south, sa apat na sulok ng daigdig, lahat ng tumatalima sa kanyang kalooban, lahat ng lumalakad ng may kabanalan, lahat ng tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Darating po ang araw na tayo po ay kukunin ng ating mahal na Panginoon at doon sa langit, mga minamahal, ang kalungkutan na ating nadarama dito sa lupa ay papalitan ng Panginoon ng kagalakan at kapayapaan na kailanman ay hindi na maagaw mula sa ating mga kamay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So only revived Christians should be caught up. Yung mararapture lang, yung madadagit lang, yung mga Kristiyanong revive. Means to say, kapag hindi ka revive, sa time ng rapture, maaaring hindi ka madagit. Amen. Maaaring hindi ka maisama sa rapture. So, ibig sabihin, na minamahal, napakahalaga na tayo po ay palaging revive. Palagi tayong mga minamahal. Dasig ba? Dasig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Once you are revived in Bisaya, you are dasig. Amen. Kabalo mong dasig, kanang dasig nga Kristohanon. Everybody shout praise the Lord. Unsa may definition ninyo sa dasig? Kanang kanunay late? Everybody shout praise the Lord. Mao ba nay dasig? Amen. Amen. Yung palaging absent, yun bang dasig? Dili, no. Amen. Siyempre, pag dasig ka, you are alert, alive, enthusiastic. Amen? Inspired ka sa paglilingkod. Dasig good ka. Revive good ka. Amen? Amen? Papunta ka pa lang ng simbahan, galak na galak ka na. Tuwang-tuwa ka na, mga minamahal. Nag-uumapaw na yung kagalakan mo, Lord. Miyerkules na naman, magpupuri ako sa iyo. Lord, Friday na naman, aawit ako sa iyo. Lord, linggo na naman, a-attend ako sa gawain mo, mga minamahal. Umaapaw yung kagalakan mo, mga minamahal, para paglingkuran ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, pinag-aaralan natin, only revived Christians should be caught up. Tanging revived na Kristiyano lang ang dadagitin ng mahal na Panginoon. Amen? In our top priority, walang iba kundi rapture. Yung priority natin, maisama tayo sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen. Say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. That is our top priority, na sana sa pagdating ng mahal na Panginoon, hindi tayo maiwan. Sapagkat sabi ng Biblia, dalawang tao ang nagigiling sa gilingan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang lalaki ang nasa bukirin, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. So mayroong iiwan, merong kukunin. Saan kayo doon? Siyempre doon tayo sa kukunin. Kaya tayo tapat na naglilingkod. Kaya tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. Lumalakad tayo ng may kabanalan. Nagsusumikap tayo na maging malinis, maging sakdal, maging walang kapintasan, walang dungis ang ating mga puso. Para sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, 100% we are totally ready for rapture. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen?
Only revived Christians should be caught up. Sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga na ang Kristiyano ay revived. Amen. Ang sabi rito mga minamahal, that's why revival are very needed in our Christian living. Kaya nga po yung word na revival ay napakahalaga sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi nating isama, mga minamahal, sa ating mga prayers na, Lord, panghawakan mo kami. Lord, i-revive mo kami palagi, mahal na Panginoon. Because, mga minamahal, revival, ito po'y galing sa Diyos. Amen? Ang revival wala sa lugar. Ang revival, mga minamahal, wala sa oras. Ang revival wala sa tao. Ang revival, comes from the Lord. Ito'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, every time we pray, make it sure na included sa ating mga prayers. Amen? Amen? Dapat included sa ating mga prayers palagi na, Lord, revive us. Full afresh on us, Lord. I-refresh mo yung aming faith. I-renew mo yung aming love. Palagi nating i-pray na, Lord, i-restore mo yung mga minamahal courage sa aming mga puso para paglingkuran ka. Amen. Amen. Kaya lang, sometimes yung prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng bahay, bigyan mo ako ng sasakyan. Okay naman yan. Hindi naman masama na humingi tayo ng bahay, right? Amen? Hindi naman masama humingi tayo ng house and lot. Masama ba yon? Hindi. Say amen. Takot kayong umimin, hindi naman kayo makukulong eh. Say amen. Hindi naman masamang humingi ng house and lot, hindi naman masama humingi ng brand new na kotse, kaya lang tiyakin mo lang na meron kang garahe. Diba? Hindi naman masamang humingi ng eroplano. Kaya lang hirap naman siguro kung wala kang landing area, di ba? Amen, hingi ka ng helicopter, wala ka namang landingan. Everybody shout, praise the Lord. Say amen. Hindi naman masamang humingi ng mga material na mga bagay. Pero alam po ninyo, kapag mahipo mo ang puso ng mahal na Panginoon, even mga minamahal o kahit mga bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kapag mahipo mo ang puso ng Diyos. So yung top priority natin, bakit tayo dumadalo? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo tumatalima? Bakit tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon? Because we want, mga minamahal, go to heaven. Diba? Yun ang gusto natin, mapunta tayo ng langit. Say amen. Ayaw natin ng impyerno dahil ang impyerno mainit. Yan ang nakasulat sa Biblia. Dalawa lang ang sinabi ng Biblia. It's either heaven or it's either hell. Wala pong purgatorio. Yung purgatorio, yan po ay kasinungalingang turo ng mga pari. Genesis to Revelation, cover to cover, wala tayong mababasang purgatorio. Only heaven and earth ang prepare ng mahal na Panginoon. Amen? Doon sa susunod sa kanyang kalooban, langit ang kanilang pupuntahan. Pipikit ka dito sa lupa, pagdilat ng iyong mata, ikaw ay nasa piling ng Diyos, aaliwin ka ng mga anghel ng Panginoon, at doon ka mananahan sa kalangitan kung saan naandoon, mga minamahal, ang kapayapaan at kagalakan na walang pagkatapos. Pag hindi ka maglingkod, magpasasa ka sa kasalanan, hindi ka gaganap sa kalooban ng Panginoon, amen, pag mamatay ka, ang kaluluwa mo'y itatapon sa init ng apoy ng impyerno, ibubulid sa init ng apoy ng impyerno. That is eternal damnation. Amen? Eternal suffering, everlasting agony. Yan po ang mararanasan ng kaluluwa. Walang katapusang kahirapan ang mararanasan ng mga tao kapag ang ating kaluluwa ay may bulid na sa init ng apoy ng impyerno. Kaya tayo naglilingkod, minamahal, dahil gusto natin ng langit, gusto nating makita ng mukhaan ng mahal na Panginoon. Makapiling ang Diyos, magpakailan-kailan pa man. Amen? Yun ang ating top priority. Hindi yung pagpapagawa ng bahay. Hindi yung pag-aaral ang ating priority. Tama po ba? Tama po ba? Yung pag-aaral, hindi makadala sa atin yan sa langit. Hindi masamang mag-aral. Pero kung napapansin mo, ng pag-aaral mo ang nagiging dahilan na unti-unti kang napapalayo sa paglilingkod sa Diyos, dapat ka nang magdesisyon kung anong dapat mong gawin. Amen? Hindi masamang trabaho. Pero kung sa tingin mo naman, ang trabaho mo, ang unti-unting nagiging way, napapabayaan mo yung spiritual status mo, napapabayaan mo yung paglilingkod mo,
sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, kailangan mong mag-isip, kailangan mong magplano para hindi naman mailagay sa kritikal na kalagayan ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang sabi rito, that's why revival are very needed in our Christian living. Revived Christian are those Christians filled by the Holy Spirit. Those Christian, mga minamahal, who filled by the Holy Spirit. Yung mga Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo, sila yung mga Kristiyanong revive. Say amen. So ibig sabihin, kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit, napaka-imposibleng ma-revive ka. Amen? Napaka-imposible na ikaw ay ma-revive kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit. So kailangan pala, before revival, kailangan pala ang Kristiyano ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kapuspusan ng banal na Espiritu, that is our deepest longing. Yan po'y pinakamalalim na asam ng ating mga kaluluwa, pinakamalalim na inaasam ng ating puso, mga minamahal, yung kapuspusan ng presensya ng mahal na Panginoon. Makita ninyo, dadalo kayo sa gawain pero hindi kayo mapuspos, you feel unsatisfied. Say amen. You feel unsatisfied. Dadalo ka sa gawain pero hindi ka iiyak. Dadalo ka sa gawain pero hindi ka mapupuspos. Dadalo ka sa gawain, isang patak na luha, walang papatak sa mga mata mo, hindi mo maramdaman yung hipo ng presensya ng Diyos. Napakasarap. Kanina grabing kapuspusan, moving, mga minamahal ng Holy Spirit, ongoing ng solemn song. Napakasarap damhin ng kabutihan ng Diyos. Napakasarap damhin ng pag-ibig ng Diyos. Napakasarap damhin ng presensya ng mahal na Panginoon. Choir singing ng youth choir, mga minamahal, choir singing, grabing presensya ng mahal na Panginoon. That is the deepest longing of our soul, the deepest longing of our heart. Mga minamahal, yung ma-feel natin yung presence ng Panginoon. Kaya kung dadalo ka, na hindi ka mapuspos, hindi ka makaramdam, you feel unsatisfied. Parang kulang pa rin. Amen. Nagtataka ka, uwi ka, dumalo ka naman. Pero bakit kulang pa rin? Nag-attend ka naman, nag-worship ka naman. Pero bakit kulang pa rin? Kasi nga, hindi mo naramdaman yung presensya ng mahal na Panginoon. Which is na, pag umattend ka, make it sure na wag kang papayag na uuwi na hindi mo man lamang maramdaman ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bakit? Bakit? Lugi ka, kapatid. Kapag dumalo ka na hindi mo maramdaman, para kang namasyal lang, mga minamahal ko doon sa pueblo. Para kang namasyal lang sa Luneta Park. Amen? Para kang kumain, pero hindi ka nag-barf. Yung, sa Bisaya na? Yung pagbusog ka na, tutunog ba? Dighay sa Tagalog. Everybody shout, praise the Lord. Para kang kumain na hindi ka nakapagdighay. So, you feel unsatisfied. Say amen. Lahat ng kapatiran natin narito, si praise the Lord. We feel unsatisfied. Parang hindi ka busog. Kumain ka nga, dumalo ka nga, umattend ka nga, nag-effort kang dumalo, mga minamahal. Pero you feel unsatisfied dahil uuwi ka na hindi mo man lamang naramdaman ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bakit po? Mga minamahal, undivided yung oras natin. Na kahit we are totally present, pero we are mentally absent. Ang isip natin nandun sa kalabaw. Ang isip natin nandun sa tindahan. Ang isip natin nandun sa business. Ang isip natin, mga minamahal, nagliliwaliw. Ang isip natin wandering. Amen? Kaya kahit nandito ka, you are totally present. Nandito ka sa loob ng church, pero hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. At isang bagay ang nakakatakot, once na hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, it means hindi ka revive. At ang sabi ng ating pinag-aaralan, only revived Christian should be caught up. Amen? Only revived Christian. Tanging revived na Kristiyano lang ang ira-rapture. Tanging revive na Kristiyano lang ang i-caught up. Tanging revive na Kristiyano lang ang dadagitin ng araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang mag-expect, mga minamahal, na dadagitin ka ng Diyos as long na hindi ka revive. At tayo po ay, mga minamahal, dumidiin sa ating pangangaral na napaka-importante. Ano man ang kalagayan mo, mga minamahal, sa loob ng iglesia, kailangan mong palaging maging revive. Praise the Lord. Amen.
Kahit manggagawa ka, kailangan mong palaging, hindi po natin tiyak ng lahat ng worker mararapture. Say amen. Kaya ba nating diinan? Kaya ba nating tiyakin? Lahat ng worker mararapture? Kaya ba nating tiyakin na lahat ng finest choir na kumakanta rito mararapture? Kaya ba nating tiyakin na lahat ng mga kapatiran na nakaupo dyan mararapture? Amen. Only assurance na dapat nating panghawakan, we are 100% rapture kapag bumalik ang Panginoon na revive ka. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Revived Christian are those Christian who filled by the Holy Spirit. Kaya palagi tayong nagpipray na, Lord, punuin mo kami ng iyong presensya. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Dahil anytime now, hindi natin alam, baka biglang mag-take place ang rapture. Paano kung biglang tumunog ang huling tunog ng trompeta, kapatid? Paano kung biglang mga minamahal ang Panginoon ay dumating at hindi ka revive? May iwan ka sa rapture. Amen? Ilang percent na lang ang percentage na ikaw ay mapunta ng langit kapag maiwan ka sa rapture. Sabi ng malapastor, only 1% na lang ang tsansa. Amen? Na ikaw ay marapture. So what is 1%? Sa tingin ninyo, papayag pa sa Satanas na 1% na lang ang sayo, kanya ay 99%? Do you think, mga minamahal na papayag si Satanas na marapture ka pa, 1% na lang ang sayo? I think, mga minamahal, no. Sa tingin ko, hindi papayag ang kaaway ng mahal na Panginoon. At wag na natin hintayin pa ang pugot ulo. Mga minamahal, magtapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumalo palagi sa gawain ng Diyos. Magtapat sa pagbibigay ng ikaputhandog. Palaging magpuri, lumakad ng may kabanalan. Gawin kung anong kalooban ng Diyos para pagtunog ng trumpeta, lahat tayo ay sama-samang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, the favorite landing strip of the Holy Spirit is the worshiper that have hunger for Him. Yung word na land strip, ito po yung binababaan ng eroplano. Kapag gabi ka na, makikita mo yung land strip nila na maraming ilaw na parang linya. That is land strip. Sabi ng ating binabasa, the favorite landing strip of the Holy Spirit is the worshiper have hunger for Him. Yung paboritong binababaan ng Holy Spirit, yung mananambang palaging uhaw ba? Palaging gutom, minamahal sa kanyang presensya. Sa kanyang puso, palagi siyang uhaw. That is word longing, yung minention natin kanina, deepest longing. Yung palagi mong nararamdaman na gusto mong mabusog. Amen? Kailangan ng Kristiyano, yung paboritong landing strip daw po ng Holy Spirit, yung mga Kristiyanong palaging uhaw, palaging gutom, yung punong-puno ng pananabik ba? Pananabik, pag-aasam, na Lord, puspusin mo kami ngayon. Mahal na Panginoon, busugin mo ko ng iyong presensya. Amen? Everybody shout praise the Lord. Because that is the main reason why we attend mga minamahal church services. Amen? Not attendance, hindi dahil sa attendance, hindi tayo dadalo para makita kung sino-sino. Tayo dadalo, mga minamahal, para ma-meet up natin ang ating mahal na Panginoon. Because we believe, once na tayo po ay nandito sa church at sama-sama tayong nagpupurit, sumasamba, bababa ang presensya ng mahal na Panginoon at lahat tayo'y pupuspusin ng dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung paboritong babaan ng Holy Spirit, yung mananambang may pagkauhaw palagi sa kanyang puso. Matthew chapter 5, verse 6. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Amen. Aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata po ay 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal ng Panginoon. Sino ang bubusugin? Sino ang bubusugin? Yung nauuhaw. Yung nagugutom. Amen. Kaya nga, sabi ng Biblia, mga minamahal, 5 verse 6,
Blessed are they which do hunger in tears after righteousness, for they shall be filled. Amen? Bubusugin sila. Kapag ikaw ay uhaw palagi sa presensya ng mahal na Panginoon, kahapon pa lang, kanina pa lang, naramdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon, pero gusto mo pa rin mapuspos, gusto mo pa rin maramdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, ang anak ng Diyos, mga minamahal na dalisay ang pag-ibig sa Panginoon, palagi nilang inaasam-asam sa tuwi-tuwi na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, sa tuwing araw ng pagsamba, naghahanap ang Panginoon ng mga taong uhaw, yung mga taong gutom, mga minamahal, at ito'y kanyang pupuspusin. Nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Sa oras nito, wala kang maitatago at may kukubli sa mahal na Panginoon. He knows everything because our loving God is omniscient God. Amen? He is omnipresent God. Alam niya kung anong laman ng isip at puso natin. Ikaw na nakaupo dyan ngayon, alam ng Panginoon ang laman ng puso mo, alam ng Panginoon ang isip mo. At ang kanyang hinahanap sa tuwing tayo mga minamahal, nagdadaos ng ating banal na pagkatipon. Ang kanyang hinahanap sa tuwing tayo nagdadaos ng ating mga pagsamba ay yung mga pusong uhaw at gutom sa kanyang presensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga puso, mga minamahal na palaging inaasam na maramdaman ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Di po ba? Every time na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, parang ayaw na nating matapos. Say amen? Yung grabing luha, grabing iyak, grabing hikbi, yung parang pag-iyak na halos hindi na tayo makapagsalita sa grabing damang-dama natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Naiisip natin, mga minamahal, kung paano tayo pinagpala. Naiisip natin kung paano tayo iningatan ng Diyos. Naiisip natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Naiisip natin kung paano tayo kinahabagan ng Diyos. Naiisip natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Naiisip natin kung paano tayo nilinis, paano tayo hinugasan ng mahal ng Panginoon. Mga minamahal, at sa kalagayan natin ngayon, punong-puno tayo ng pagpupuri at pagluluwalhati sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, wala tayong maibabayad. Amen? Wala tayong maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon, kundi paglingkuran ng may katapatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kahit kailan ang Diyos ay hindi nagpabaya, kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkulang. Malakas na palakpak. Isaiah 57 verse 15, following verse po, mga minamahal. Amen. From the book of Isaiah chapter 57 verse 15. For thus said the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the highest and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Amen. Aklat ng Isayas, Kabanata 57, talata po ay 15. Praise the Lord. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Amen. Amen? Sabi rito, I came to revive the spirit of the humble. And I came to revive the spirit of the contrite heart. So yung revival ay matatanggap ng mga pusong mapagpakumbaba. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung mga mayayabang, hindi yan i-revive ng Diyos. Yung mga palalo, hindi yan i-revive ng Panginoon. Yung mapagmataas, amen? Yung mga self-righteous, nagmamarunong, nagmamatuwid, hindi yan i-revive ng mahal na Panginoon. Only the heart of the humble. Sabi ng Biblia, sila ang i-revive ng mahal na Panginoon. I came to revive the spirit of the humble.
And I came to revive the heart of the contrite ones. Yung pusong nagsisisi. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggang ng pangalan ay banal. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Ako'y tumatahan sa mataas na banal na dako, nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba at bumuhay ng puso na nagsisisi. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. So yung revival, darating po ito sa mga taong nagpapakumbaba, unang-una sa Diyos at nagpapakumbaba sa kanyang kapwa. Amen? Yung revival, it is possible o imposible po, mga minamahal, na matanggap ng mga taong mayayabang. Only humble heart. Amen? Yung mga mapagpakumbabang puso lang ang re-revive ng Diyos. At yung meron mga pusong, mga minamahal, handang magsisi ba? Handang magsisi, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon dahil alam mo na nagkamali ka, alam mo na nagkasala ka, alam mo na lumabag ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi mo hinahayaan na magtagumpay ang gawa ng kaaway dahil ang gusto ng kaaway, patigasin ang puso ng bawat isa sa atin. Ang gusto ng kaaway, maging matigas ang puso natin. Amen? Dahil kapag matigas ang puso mo, hindi ka na magsisisi. Say amen. Bakit ka magsisisi? Matigas ang puso mo. Pinatigas ng kaaway. Hinayaan mong tumagal ang panahon before ka magsisi, kaya nagtagumpay ang gawa ng kaaway, pinatigas ang puso mo, at dahil matigas na ang puso mo, mga minamahal, wala ka ng oras, panahon para magsisi sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? So yun ang wag nating papayagan, dumating yung point na patigasin ng demonyo, patigasin ng kaaway ang puso natin. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung revival, mga minamahal, ay makakamtan lamang ng mga taong ang kanilang mga puso ay palaging nagsisisi sa mahal na Panginoon. Kahit wala kang nagawang kasalanan, meron pong tinatawag na unguarded moment. Unguarded moment. Nagkakasala tayo na hindi natin nabantayan. Say amen. That is unguarded moment. So kung pagdating sa pagsisisi, kahit pala wala kang naiisip na nagawa mong kasalanan, pwede kang magsisi, pwede kang humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Why? Because of unguarded moment, mga minamahal, sa buhay natin. Nagkasala na pala tayo, nakapagsalita na pala tayo ng masakit, not knowing, mga minamahal, na may nasaktan na pala, may mga nainsulto na pala, may mga taong na-offend na pala sa mga sinabi natin, pero hindi natin nabantayan. That is word unguarded moment. Nakagawa tayo ng isang bagay na hindi natin alam, may mga natitisod na pala, may mga tao na pala, mga minamahal, na nasasaktan. That is unguarded moment. Kaya kahit wala tayong mabigat na nagawang kasalanan, come to Jesus, iluhod natin ang ating mga tuhod, itas natin ang ating mga kamay, itinbanggitin natin, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. Wala naman pong bayad yan. May bayad ba ang paghingi ng tawad sa Diyos? It is free. Libre. Amen? Kaya kahit nasa opisina ka, maalala mong mahal na Panginoon, ipikit mo ang iyong mata. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ano man ang pagkukulang ko, ano man ang mga pagkakasala ko, patawarin mo ko. Ikaw ay nasa trabaho, naalala mo ang mahal na Panginoon. Speak to Jesus. Magsalita ka, sabihin mo, mahal na Panginoon, ano man ang aking pagkakasala, patawarin mo ako. Bakit po natin kailangan magkaroon ng puso na handang palaging magsisi? Sapagkat sabi ng Biblia, only contrite heart, mga minamahal, the Lord revived them. I-revive sila ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag meron tayong puso na handang magsisi, puso na handang magpakumbaba. Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Sometimes, merong mga kapatiran, merong mananampalataya na alam na nilang sila'y nagkasala, alam na nila na sila'y nagkamali, ngunit hindi pa rin nagpapakumbaba upang humingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Revival is, mga minamahal, impossible. Imposibleng mangyari ang revival sa buhay natin kapag hindi natin masumpungan ang kapatawaran na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, pagsisisi ang nauuna before revival comes. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, revival only
God can produce. First revival happened, mga minamahal, that recorded in the Bible, mga minamahal, at ang sabi rito, ito po yung tinatawag na fulfillment ng prophecy. Sa book of Joel chapter 2 verse 28, yan po ang promise. Now on the last days, ipupoured out ng mahal na Panginoon ang kanyang presensya. Ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang presensya on the last days. At ang fulfillment ng prophecy na ito ay nasa book ng Acts chapter 2 verse 1 after verse 3. First revival happened in the Bible, in history of the Bible. Basahin natin Acts chapter 2 verse 1 after verse 3. Amen. Praise the Lord. From the book of Acts chapter 2 verse 1 to verse 3. And when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And they appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Amen. Aklat ng mga Gawa, Kabanata 2, mga talata po'y 1 hanggang 3. At nung dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isa-isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nakagbaha-bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ito po yung first revival na nangyari in the day of the Pentecost, sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, kayo dumako sa Jerusalem at huwag kayong aalis doon maliban na inyo nang matanggap ang pangako ng Espiritu Santo. Ang mga apostoles, they gathered in Jerusalem the day of the Pentecost in the upper room. Kanilang hinihintay yung pagdating ng presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, and when the day of the Pentecost was fully come, they were all one accord in one place. In verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it lifted up all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it is upon each of them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa 3, at sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy. Hindi po dila, mga minamahal kawangis, mga minamahal ng dilang apoy, na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Each and every one of them, yung mga minamahal apoy na parang dila ay tumapat sa kanilang lahat at silang lahat ay nagtremble. Amen. Silang lahat ay nagtremble. They are all speaking in tongues. Mga minamahal, yan po yung pinakaunang revival na nangyari, mga minamahal na nakasulat sa Biblia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na, all of them. Amen. All of them, mga minamahal, they are all revived, mga minamahal, sapagkat yung Holy Spirit ay dumapo sa kanila. Ang sabi po rito, mga minamahal, 3 definition of revival. Ang unang-una, revival is an extraordinary movement of the Holy Spirit in the heart of God's people. Extraordinary movement ng Holy Spirit in the heart of God's people. Amen? So maramdaman mo yung extraordinary movement. Kapag dumating yung revival sa church, revival is needed. Mga minamahal, or church, mga minamahal, are needed of revival. Kailangan po ng church ng revival. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. And then yung revival is an extraordinary movement of the Holy Spirit in the heart of God's people. Pangalawa, revival are exclusive only for the believers, in those who've been washed by the blood of Jesus shed on the cross of Calvary. Yung revival daw po, ito po mga minamahal ay eksklusibo lamang para sa mga mananampalataya. Ang sinumang mga minamahal na hugasan ng dugo ng ating mahal na Panginoon na tumigil sa krus ng Kalbaryo, in those who surrender their lives to Jesus. Amen? Sila po ay karapat-dapat tumanggap ng revival. Yung mga taong isinuko yung kanilang buhay sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, we are blessed among the blessed. Bakit po? Isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon. Say amen. Ang lahat ng isinuko ang kanilang buhay sa Diyos, itaas po ang kanilang mga kamay. Amen. Amen. Isinuko natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon dahil alam natin, kapag isuko natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon, ang buhay natin ay mapapayapa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangatlong definition, revival is simply bringing back Jesus at the very center of the church. Amen. Simply bring back Jesus in the very center of the church and the restoration of our first love. Yun po ang revival. Ang revival, i-restore, i-refresh yung first love mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga pinag-aralan lately, mga minamahal, yung abandoning first love, mga minamahal, is not a weakness. Abandoning first love is a sin. Amen. Kapag iwanan mo ang una mong pag-ibig, hindi po yan kahinaan. Ang akala ng iba, kapag iwanan natin yung first love natin sa Panginoon ay weakness. No, that is sin, mga minamahal. Isang kasalanan kapag iwanan natin ang ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kaya true revival, mga minamahal, revival, mga minamahal, that is the restoration of our first love and simply bringing back Jesus at the very center of the church. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay mag-one accord prayer, one accord desire, mga minamahal, na dumating sa atin ang revival, kahit ngayong araw, mararanasan natin yung revival na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ang sabi rito, mga minamahal, Holy Spirit, steer and touch our heart to pray. Amen? Yung Holy Spirit po, mga minamahal, na kumikilos sa buhay natin. Ginagalaw niya, hinihipo niya yung puso natin para, mga minamahal, manalangin. Sapagkat sabi ng Biblia, Holy Spirit, mga minamahal, teach us how to pray. Sa ganang atin, hindi tayo marunong manalangin. Amen? Hindi pa ang Holy Spirit ang nananalangin. Tinuturuan lang tayo ng Holy Spirit para tayo manalangin. Amen? Linilift up tayo, ginaguide tayo ng Holy Spirit para matuto tayong manalangin. Sapagkat ang sabi dito, mga minamahal, there's never been revival without prayer. Amen? Napaka-importante ng prayer. Regarding, mga minamahal, speaking of revival, napaka-importante ng ating prayer. Yung taos-pusong pananalangin, taos-pusong pagdulog, taos-pusong pakikipag-ugnay, taos-pusong paglapit sa mahal na Panginoon ay napaka-importante yan upang ang revival, mga minamahal, sa ating paglilingkod ay ating pong maranasan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Why? Because prayer is the portrait of humility. Amen. Prayer is the portrait of humility. Yung panalangin daw po ay larawan ng ating pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Once you pray, kapag manalangin ka, may hinihingi ka sa Diyos. Amen? At kapag humihingi ka, hindi pwedeng ikaw pang mayabang. Ha? Hindi pwedeng lalapit ka sa nanay mo, Nanay! Hindi po pwedeng ganun, di ba? Pahingi ako ng 200. Hindi pwedeng ikaw nang nanghingi, ikaw pang mayabang. Hindi pwedeng ikaw pang nanghingi, ikaw pa yung parang maraming pera. So nakapa-importante na once na tayo po hihingi, mga minamahal, dapat ay meron tayong pagpapakumbaba. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Because prayer is the portrait of humility. Kapag ikaw ay lalapit sa Diyos at mananalangin, napakahalaga na ikaw ay nagpapakumbaba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinihingi mo ang kalakasan, hinihingi mo ang revival, hinihingi mo ang restoration ng iyong first love, hinihingi mo yung kaligtasan ng iyong mahal sa buhay, hinihingi mo, mga minamahal ko, yung material, yung financial, yung spiritual blessing. Once na ikaw ay humihingi sa mahal na Panginoon, pray with humility because prayer is the portrait of humility. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Why? Ang sabi rito, prayer is the act of humility. Every time we pray, mga minamahal, we humbly bow down and kneel our knees before the presence of God. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay lumalapit ng buong pusong pagpapakumbaba
na nakataas ang ating dalawang kamay, nakaluhod ang ating mga tuhod at lumalapit tayo ng buong puso sa kabanal-banalang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag makita ng Diyos ang iyong humility, makita ng Diyos ang iyong pagpapakumbaba, makita ng mahal na Panginoon ang iyong taos-pusong paglapit sa kanyang presensya, ibibless ka ng mahal na Panginoon, and then isa-isa niyang bibigyan ng katugunan ang mga panalangin na iyong hinihiling. Palakpakan natin ang Panginoon. Romans chapter 8 verse 26. Amen. From the book of Romans chapter 8 verse 26. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Amen. Aklat ng mga taga-Roma, Kabanataya 8, talata po ay 26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang talanta po ng Romans chapter 8, verse 26, mga minamahal. Ating pong basahin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Verse 26, mga minamahal, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Holy Spirit, likewise the Holy Spirit help it our infirmities, in our weaknesses. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin, and also teach us how to pray. Amen. Sabi rito, mga minamahal, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. Amen. Sometimes may mga prayer tayo, mga minamahal, na nagugulat tayo. Bakit natin, mga minamahal, naisip? Bakit natin nabanggit? Bakit natin nasabi? Mga minamahal, samantalang hindi natin alam, mga minamahal, banggitin ang mga katagang yon. At that time, mga minamahal, kapag tayo po'y nananalangin at nakapagsasalita tayo ng mga katagang hindi natin inisip, hindi natin alam, mga minamahal, ang Espiritu ng Panginoon ang tumutulong sa atin para manalangin. Everybody shout, praise the Lord. Ang sunod, mga minamahal, Holy Spirit brings us to deep repentance, yung malalim na pagsisisi. Mayroon pong tinatawag na skin deep repentance, yung panalangin na hanggang balat lang, mababaw na uri ng panalangin. So, ang mahal na Panginoon ay hindi po nalulugod sa mga skip deep repentance. Even, mga minamahal, sa mga scratch prayers, sa mga shallow prayers, hindi po nalulugod dyan ang mahal na Panginoon. Yung word na scratch, yung mga gasgas na mga panalangin. Amen? Yung mga shallow prayer, mabababaw na mga panalangin, hindi po interesado ang mahal na Panginoon for that kind of prayers. Mga minamahal, hindi interesado ang mahal na Panginoon. So kailangan makuha natin yung simpatsya, yung interest ng mahal na Panginoon every time we pray. Kaya once we pray, mga minamahal, scratch prayer, yung ating piniperform, mga shallow prayer, mga minamahal, yung ating mga pagsisisi is only skin deep repentance lang, mababaw na uri ng pagsisisi, hindi po interesado dyan ang mahal na Panginoon. Rinireject ng mahal na Panginoon yung mga skin deep prayer. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung malalalim na uri ng mga pananalangin, yung panalangin baon sa ating mga puso, yung panalangin, mga minamahal, yan po ang mga panalangin na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. So Holy Spirit, mga minamahal, shall teach us or bring us to deep repentance. Dadalhin tayo ng presensya ng Panginoon para magsisi tayo, humingi ng tawad sa malalim na uri ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Only Holy Spirit can see and penetrate the blind condition of our heart. Tama po. Say amen. Sapagkat sometimes meron pong blind condition ang ating mga puso. Only Holy Spirit can see the blind condition of our heart. Only Holy Spirit can penetrate the blind condition of our heart. Mga minamahal, sometimes feeling natin okay tayo, amen?
Pero deep in our heart, mga minamahal, malala na pala ang kondisyon ng ating mga puso. Amen? Kaya ang sabi rito, only He can reveal what is wrong, mga minamahal, in us. Tanging banal na Espiritu lang ang makapaghahayag kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Why? Or when do we need repentance? Or when do we need revival rather? Kailan po natin kailangan yung revival sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kagaya ng ating pinag-aralan, napakahalaga ng revival. Only revived Christian should be caught up. Tanging revived na Kristiyano lang, mga minamahal, ang mararapture, ang madadagit, sabi ng Biblia. At ang sabi rito, when do we need revival? When we are more concerned about our jobs and more concerned about our careers more than the salvation of our soul. That time, mga minamahal, revival is needed. Amen? Kapag tayo pala ay so much concerned, amen, masyado na tayong attached, masyado na tayong engaged, masyado na tayong involved sa ating mga trabaho, sa ating mga career, more than mga minamahal concern to the salvation of our soul, that time, mga minamahal, revival is needed. Kapag masyado na tayong nabibisi na sa trabaho, amen, masyado na tayong concerned sa ating trabaho, masyado na tayong concerned sa ating career, masyado na tayong involved, attached sa ating mga negosyo, mga minamahal, mas concerned na tayo, mas attached na tayo, mas involved na tayo sa ating mga trabaho kaysa sa ating paglilingkod para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. That time, mga minamahal, revival is needed. Kailangan mo nang ma-revive. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi nito, when we give more important to the temporary things than to eternal things, mga minamahal. Yung masyado nating iniisip, nagiging materialistic na tayo, mga minamahal. Masyadong nakafocus na tayo sa mga material na mga bagay. That is, mga temporal things. Mga bagay na lilipas, mawawala. Amen? Mga bagay na pansamantala lamang, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ng ating pinag-aaralan, once na nakafocus na tayo sa mga temporal things rather than eternal things, mga minamahal, that time, revival is needed. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pangatlo, when we give more time to scroll social media, watch TV shows and movies, than to read the Bible and pray, that time, mga minamahal, revival is needed. Kapag masyado na tayong attached sa ating mga cellphone, amen, scroll sa social media, panonood ng mga TV shows, ng mga videos, pero wala na tayong time magbasa ng Biblia, wala na tayong time para manalangin. Say amen. Say amen. Naalala lang natin ang Biblia tuwing gawain. Say amen. Say amen. Na yung mga Biblia natin inaalikabok na doon sa ibabaw ng aparador dahil naalala lang natin ang Biblia natin tuwing gawain. Sometimes dadalo tayo, wala nga tayong dalang Biblia para tayo mga supervisor, mga minamahal na dumadalo. Say amen. Tama po ba? Para kayong supervisor eh. Dadalong walang Biblia. Amen. Siguro kapag magtanong ang mahal na Panginoon araw ng pagpasok natin sa langit na yung makakapasok lang yung may sariling Biblia. Amen. Sasabihin ng iba, Brad, may Biblia naman ako, dudukutin sa bulsa ba? Amen. Yung Bibliang Gideon, inuupuan, nilalagay dito sa bulsa. Amen? May Biblia naman ako, Brad, nasa cellphone. Hindi po malinis yan, hindi po holy yan. Kapag yung cellphone na nasa Biblia, matawag niyo bang holy? Hindi po. Anong laman ng cellphone? Maraming mga malicious, malalaswang mga bagay ang laman ng cellphone. Amen? Kaya hindi yan matawag na Holy Bible po, minamahal. Yung Holy Bible, ito pong binibitbit nating Biblia. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Siguro maraming hindi marapture dito, no? Kung tanungin kung sino ang may sariling Biblia, wala tayong may pakita, baka hindi tayo marapture. So sometimes, we need revival, or revival is needed kapag masyado na tayong involved,
mga minamahal, sa social media. Amen? Wala na tayong time para manalangin. Wala na tayong time para mag-pray. Kahit sa loob ng gawain, cellphone ang hinahawakan. Imbis Biblia, makinig ng seryoso sa salita ng mahal na Panginoon. Hawak-hawak ang Biblia. Ang iba'y naglalaro pa, mga minamahal, ng Candy Crush, ng ML. Ini-insulto, malaking insulto. Hindi kami ang inyong ini-insulto. Kapag time ng preaching, Biblia o cellphone ang inyong hinahawakan, naglalaro kayo ng ML, naglalaro kayo, mga minamahal, ng Candy Crush, anumang mga video game ang inyong pinaglalaruan, hindi kami ang inyong ini-insulto na nangangaral. Wala kayong ibang ini-insulto, kundi ang salita ng mahal na Panginoon, na dapat sana sa panahon ng preaching, i-focus natin ang ating oras, dahil sa panahon ng pangangaral ng salita ng Panginoon, pinapakain natin ang ating mga kaluluwa para tayo po ay ma-revive. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag masyado ka nang attached, involved, mga minamahal, sa social media, panonood ng mga TV shows, ng mga video movies, wala ka ng time magbasa ng Biblia, mga minamahal, mas marami ka pang oras sa mga bagay na makasanlibutan. Sabi ng Biblia, that time revival are needed. Amen. Pang-apat, when we do not love God just like before, that time revival are needed. Kapag hindi mo na mahal ang Diyos, katulad ng pagmamahal mo sa Kanya noon, minamahal, kapag hindi mo na iniibig ang Panginoon, katulad ng pag-ibig mo sa Kanya noon, that time revival are needed. Bakit po, mga minamahal, kapag umibig ka na ng higit sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala na yung first love mo, wala na yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, dumadalo ka sa gawain, pero wala na dyan yung una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon, hahanapin yan ng Diyos. Kagaya ng sinabi natin kanina, abandoning first love is not a weakness, it is a sin, isang mabigat na kasalanan once we abandon our first love. Kaya ang sabi nito, when we do not love God just like before, that time revival are needed. Number 5, when we feel our Christian life is joyless and passionless, that time revival are needed. Kapag nararamdaman mo, mga minamahal, bilang Kristiyano, nararamdaman mo ng paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka na masaya. Everybody shout, praise the Lord. Dahil merong naglilingkod sa Panginoon na hindi masaya. Say amen? Tama po ba? Sometimes nararamdaman ko yan, mga minamahal. Lately, mga minamahal, naglilingkod ako sa Panginoon pero I feel unsatisfied, hindi ako masaya. Samantalang kapag maglingkod ka ng tapat sa Panginoon, mga minamahal, in serving the Lord, there's fullness of joy. Maramdaman mo yung kapunuan, yung kabusugan ng kagalakan at kapayapaan. Pero magtataka ka, oo, naglilingkod ka. Amen? Pero yung joyless, wala na dyan, mga minamahal. Yung joyless ba? Hindi ka na masaya. Kaya kapag napapansin mo, you feel, mga minamahal, you serve the Lord, you feel joyless, you feel passionless. Mga minamahal, wala na dyan yung kagalakan mo, yung mga minamahal, kasiyahan mo sa paglilingkod, sa mahal, hindi ka na masayang, mga minamahal, sa paglilingkod. Mga minamahal, that time revival is needed. Amen? Kapag wala ka ng gana, everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Napaka-critical, the most critical scenario pag Christian, mga minamahal, is the time na wala ka na pong, mga minamahal, gana sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napaka-critical na condition. Kapag wala ka ng ganang dumalo, wala ka ng ganang magpuri, wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng kagalakan, mga minamahal, sa pagpapagamit, at wala ka ng kasiyahan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, the time revival are needed. Kailangan mo nang ma-revive. Kailangan mo na ng ating mahal na Panginoon, presensya ng ating dakilang Diyos, upang, mga minamahal, ma-restore yung una mong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, only revived Christians should be caught up. We need revival, mga minamahal. Kailangan natin palaging ma-revive para pag dumating ang mahal na Panginoon, tiyak na bagay na tayo po ay kasama sa pagdagit ng mahal na Panginoon. Sa oras nito, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, only revived Christians should be caught up. That's why revival are very needed in our Christian living.
in our Christian life. Revived Christian are those Christian filled by the Holy Spirit. Tayo po umawit sa mahal ng Panginoon. Luwalhatiin natin ang ating dakilang Diyos. Hangtod may kinabuhi, minamahal. Hangtod adun na tayo kusog, alagaran nato ang Ginoo. Luwalhatiin natin ang ating mahal na Panginoon. Ding kalibutan uban sa dagungan katuyuan ining sudong ko sa kalangitan mga ulano kabitunan imong ipahimutan ang napag-atos ning kinabuhi imong gipasan Na tayo mawit. alam ka na Oh God, sa kahugawan imong ihinloan inabuhi ko karon nahugasan sa habilin mong ko walay sama kanimo ka walay arang makatupong sa kumapo kakusugan na yan masidunggan ka ang tubay puso ang tubay ginhawa sa nabil mo kimayaon ka ang dunia ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ang alagaran ko Ginoo imong sugo ing kalibutan uban sa dagungan katuyuan ining sudong sa kalangitan mga ulan kapitulan itong ipahimutan sabay-sabay tayo umawit sa mahal ng Panginoon. mga pag-antos ning kinabuhi imong ipasan alam ka na ko sa kalugawan imong ihinuan kinabuhi ko karon naugasan sa habilin mong tugon walay sama kanimo kagamanan walay arang makatupong sa gugmahon kakusugan ngayon pasidunggan ka hangtod may ginauli hangtod may gusto hangtod may ginhawa sa gabi ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayaon ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may ginhawa sa gabi ko himayaon
Oh God. Hangtod may kinabuhi. Oh God. Hangtod. Hangtod niya ka sa singkaso. Mayroon kang alangaran ko. Revive us, Lord. Revive us, Lord Jesus. We need revival, Lord. Hallelujah. Maginawa sa ngabing Revive each and every one of us, Lord. Whatever it is, Lord Jesus. Sabay-sabay tayo umawit sa mahal ng Panginoon. Hayawag ka! Hayawag ka! O galagaran ko! Hangtod may kinabuhi! Shout hallelujah! Hangtod maginawa sa ngabing himayaga. Hangtod biyak ka. Hallelujah! Revive us, Lord! Revive us! Tipuin mo aming mga puso, mahal ng Panginoon. Kumilos mo kayo ng mainam. Patuloy tayong umawit sa mahal ng Panginoon. Minamahal, huwag tayong papayag na tayo uuwi. Na hindi natin maramdaman. Revive us, Lord. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may gusto. Hangtod may ginawa sa ngabing himayaga. Hangtod biyak ka. Biyak ka sa kasing-kasing ko. Ayaw ka. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Hangtod may gusto. Ay puso! Hangtod may ginawa. Hangtod biyak ka. Kasing-kasing ko. Hayawag ka. Hayawag ka. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may ginawa. Biyak ka. Sa kasing-kasing ko. Hayawag ka. Alagaran ko. Hallelujah! Hallelujah!
Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakasarap namin ang presensya ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng mahal ng Panginoon naman. Busugin natin ang ating mga kaluluwa sa presensya ng Diyos. Patuloy nating awitan ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. Wala'y sama, kalimutan, Kagamanan. Unawain nating mainam ang awiting ito, minamahal. Ialay natin ang ating buhay habang tayo mo'y umawit sa Diyos. at kusutan na yan, masinugat ka. Ang tunay kinutuhin, Ang tunay kusog, ang tunay ginhawa, sa gabi ko, ibayaw ka. ang tuniyak ka, Tutatiyak ka, sa kasing-kasing ko. bayaw ka. Ang tunay kinabuhin, Ang tunay kusog, ang tunay ginhawa, sa gabi ko, ibayaw ka. ang tuniyak ka, sa kasing-kasing ko. Hayaan ka, alagaan ko. Salamat po. Thank you, Jesus. Minamahal sa oras nito, tayo po'y sama-samang manalangin at magsisi habang ramdam natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa paglilinis ng ating mga puso. Salamat sa pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Kapag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, yun ang patunay ng pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating pong banal na hapunan, minamahal. Sabi ng banal na Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom. Tayo po'y manalangin sa oras na ito, minamahal. Hayaan natin ang presensya ng Panginoon ang maglinis ng ating mga puso. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Narito kami, mahal na Panginoon, sa aming banal na hapunan, sa aming pagkain ng tinapay na simbolo ng iyong katawan at pag-inom ng ubas na simbolo ng iyong banal na dugo. Gawin mong kasangkapan, mahal na Panginoon, ang aming pakikisalo ng banal na hapunan ito na maglinis ng aming puso at gawin kaming kaya-aya sa iyong banal na harapan. Ito po'y magbigay sa amin ng pagpapala at biyaya nagmumula sa iyo. Pakalinisin mo ang aming mga puso. Make us worthy that is Lord. Make us holy in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Minamahal, hawakan po natin ang tinapay na ito. Aklat po ng unang Korinto, ang kabanatay 11, ang talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus, nang gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin.
Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang ubas nito. Ang ubas nito ay simbolo ng dugo ng mahal na Panginoon. Dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng ating kasalanan kung walang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng verse 25, gayon din naman nang hinawakan ng Panginoon ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabing, ang sarong ito ay siyang bagong tipa ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inamin po natin ang sarong ito. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Malakas na palakpak. Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa pagpupuri at pagpapasalamat. Oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala kaming ibabayad. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y magmumoy. Yan ang katawang pinag-ubay at ang dugo tumigis para sa iyong kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y magmumoy. Yan ang katawang pinag-ubay at ang dugo tumigis para Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangang espiritual, material, ano man ang ating prayer request, mga spoken request, ano man mga desire ng ating mga puso, mga minamahal. Lalo't higit sa lahat na ipanalangin natin sa mahal na Panginoon na tayo po'y palaging i-revive ng Diyos. Puspusin palagi ng presensya ng mahal na Panginoon. Maramdaman natin palagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Aming dalangin ang iyong dakilang biyayang espiritual sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw ang palaging mag-revive sa amin, mag-comfort sa amin, mahal na Panginoon. Punuin mo kami ng iyong presensya. Na iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong pagkalooban kami ng sapat na karunungan, sapat na kaalaman, sapat na pangunahing espiritual. Maningas na pag-ibig, matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa ang isang pagyamanin mo sa aming puso't kaisipan. Pangalawa, ang mga material na mga pagpapala, gayon din naman ang mga pinansyal na mga pagpapala, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, gamitin na maging ilaw ng sanlibutan ito at maluwalhati ang iyong kabanal-banalang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal,
Tayo pinadako sa ating masiling, ating pong ilagay ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Mga minamahal sa ating pong mga webcast viewers, sa inyo pong mga gadget, inyo pong mga minamahal ilagay ang inyong mga kamay sa may screen ng inyong mga gadget at sumabay po kayo sa aming mga pananalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa mga oras nito, maila Panginoon sa paunang panalangin ng mga pastor, iunat mo po mapagpala mong kamay, ipatong sa aming mga ulo, anumang karamdaman, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, and some sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin, demonyo ng mga panghihina, demonyo ng mga panlupaypay, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito, minamahal, lahat po tayo tumayo. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the race of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ay lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Kaili po sa ating minamahal na mga bisita, mga minamahal, paki-assist na lamang po dito sa harapan, yung mga minamahal bagong attend sa gawain natin. Meron po ba bisita, mga minamahal? Wala po. Praise the Lord. At para po sa ating mga minamahal special love offerings, aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa pananalangin, beloved Brother Ronel Bacabak, para po sa pananalangin ng ating special love offering.